bigla niya akong binilabog sa kwarto, natutulog ako. Eh, ayaw ko pong buksan. Tapos, nung pumilit siya, bigla po niyang sinipan yung pinto. Pagbalik ko sa bahay, sira na yung pinto namin, lahat namin ng mga gamit. Tapos yung paninda ko pinamigay ng asawa ko sa kapitbahay. Sa kama niya, pinagpapal ko. Tapos ako wala kasi akong trabaho, buntis pa ako. 7 months ata yung buntis ako noon. Pagkakunting bagay lang po, mag-init ako niya. Lalo pag nakakainom po siya. Kaya bagong panganak ko, 1 week pala ako nanganak. Sinasaktan naman niya. Pagkakamay niya manakit. Kahit anong bagay, ibabato sa'yo. Kahit martilyo, ibabato sa'yo. Tinatanong muna namin kung ano ba yung tunay na pangyayari. Sa counseling kasi, more on listening than talking. Kinakausap muna namin yung babae, yung biktima. Tapos, kinukuha namin ng information na ano nangyari sa kanya. So, inalam lang yung buod or ang kwento sa problema niya. Karamihan minsan, pag dumudulog sa amin, duguan, minsan bukol. Binibigyan muna namin yung first aid, dinadala namin sa health center. Una namin kinakausap yung babae, tapos separate na kinakausap din namin yung lalaki. Tatanong muna yung punot dulo, pakukwentuhin siya, yung version niya ng kanyang kwento. Then pagka nalaman na yung kwento niya, so ipaprocess siya, ipapaunawa yung batas na ito yung nilabag mo, ito yung mga violence na ginawa mo sa kanya, hindi lang physical, but lahat ng klase, emotional, economical, etc. Ating naisin na immediate na pag-stop ng violence, yun ang gusto natin. At the same time, pagka yung BPO na iserve na sa kanya, kakaroon siya ng realization na ito pala yung batas na hindi ko dapat kong gawin, na hindi lang din at the span of 15 days, kundi ito yung batas na ongoing at pwede sila, possible sila makulong. Pag nalaman nila yung batas, doon na sila naratel, then sabi nila, pwede pala yun, hindi pala pwede yun. Nasasaktan, batas na pala yun. Nagsusuri siya. Siyempre ako naman, parang naano din ako, pinatawad ko naman hanggang nagkaroon kami ng 2 anak. Ganun pa rin, paulit-ulit pa rin yung ano niya, yung ginawa niya sa akin. Hindi na namin talagang maayos at talagang gusto na makipaghiwalay dahil sukdulan na ang pananakit ng kanyang kapartner at gusto na talagang humiwalay. Inaano namin, inire-refer namin sa family court o kaya sa Women's Crisis Center para sa korte na yung pupunta. Hanggang sa korte nga sumasama kami pag sa mga hearing nila. Kailangan namin i-monitor yung mga kliyente namin para malaman kung may pagbabago o wala ang kanilang pagsasama or ang lalaki mismo na nananakit sa kanyang asawa. Kung sa bagay hindi lang sa asawa, kasama na yung mga anak. Laki din ang naitutulong yung monitoring dahil maraming maski bibigyan mo sila ng paanyaya na gusto mo silang makausap dito sa office namin, sa Family Community Center. Ayaw nilang tumugon, ayaw nilang pumunta. Yung iba natatakot, baka daw ipakulong. Yung iba naman nahihiya. Kaya kami na lang ang pumupunta sa bahay-bahay nila. Inaalam din namin kahit na sasabihin nilang okay na, binibisita pa rin namin sila para makita namin talaga kung talagang okay na sila o nagbago na. Di ba palagi kayo napupunta, nag-area-area? Daw sabi ko, Adilson, bakit hindi nyo kasi imbitahin yung mga lalaki din kasi sa amin lang napaliwanag kung anong nararamdaman namin, di ba? Gusto ko yung lalaki din makakausap para at least alam nila kung anong karapatan ng babae. Kasi kami lang nakaalam na yun ang karapatan namin. Tapos sila hindi na alam na bawal palang nakit sa babae. Ang Barangay UP Campus kasi may 17 areas. Ito po ay pinupuntahan namin every Saturday. Nagbibigay kami ng lecture dito sa mga
kababaihan para ipaalam ano ba itong batas na ito. Siset kami ng araw na pupunta kami at nagli-lecture kami, sinasabi namin yung mga batas, sinasabi namin yung mga different kinds of abuses, kung ano rin yung rights ng mga babae, rights ng kanilang mga anak. Nagbibigay din